Kumusta sa inyong lahat? Ako si Bianca Manalo. Ngayong araw ay susuriin natin ang paksang ito. Ibinunyag ang 4 na lihim na patakaran para lamang sa mga edad 70 pataas na pwedeng maprioridad nang hindi pumipila. Libreng seat upgrade. Kapag natutunan mo ang trick na ito, parang nabawi mo na agad ang halaga ng iyong plane ticket. Bilang isang flight attendant na may 15 taong karanasan, marami na akong nakita sa loob ng eroplano at sa mga airport. At kung mayroon kayong mga magulang o lolo't lola na edad 70 pataas at nagpaplanong bumiyahe sa ibang bansa, huminto muna kayo sandali at pakinggan ito. Ito na siguro ang pinakamahalagang impormasyon na maririnig ninyo ngayong Mayo 2026. Maraming nagdadala ng kanilang mga magulang sa ibang bansa ang bumibili ng pinakamahal na ticket, ngunit hinahayaan pa rin ang kanilang mga 70. Pataas na magulang ay pumila ng 2 oras sa security check sa airport, mapagod sa paglalakad para hanapin ang boarding gate at pagkatapos ay sumasakit ang likod sa masikip na economy class. Akala ninyo ito ay pagtitiis, pero ang totoo, pinagtatawanan lang kayo ng mga ground crew. Malinaw na, kasama na sa presyo ng inyong ticket ang mas mataas na antas ng serbisyo. Pero dahil hindi ninyo alam ang mga patakaran ng mga airline, sinasayang ninyo lang ang mga pribilehiyong ito. Ngayon ay Mayo 2026 at ang mundo ay nasa ultra-aging tourism era. Para maiwasan ang anumang aksidente sa mga nakatatanda sa terminal, ang mga airline ay may nakalaang nakatagong service chain para sa mga 70 pataas sa kanilang sistema. Ang pinakakinatatakutan ng mga ground crew ay hindi ang dami ng inyong hiling, kundi ang hindi ninyo pagbanggit ng susi na code. Basta alam ninyo kung paano i-trigger ang risk-free alert ng airline. Kahit ang pinakamura lang ang inyong economy class ticket, ang inyong mga magulang ay makakatanggap ng VIP treatment mula sa check-in counter hanggang sa boarding gate. Sa video na ito, hindi ko kayo tuturuan kung paano manloko, kundi kung paano ninyo mabawi ang safety bargaining power na karapatan ng mga nakatatanda. Kapag natutunan ninyo ang trick na ito, ang halaga ng inyong plane ticket ay 3 beses na tataas at parang nabawi ninyo na agad ang buong presyo nito. Kung sa tingin ninyo ay nakakatulong ang impormasyong ito, siguraduhing i-like, i-save at mag-subscribe sa aking channel na Lipad Kasama Senior. Dahil ang mga susunod na impormasyon ay kinasasangkutan ng maraming panloob na sistema ng mga airline at maaaring hilingin na alisin anumang oras. Ang inyong subscription ang pinakamalaking suporta sa aking patuloy na pagbabahagi ng mga ganitong sikreto sa industriya. Maraming tao ang pakiramdam ay tapos na ang lahat pagkatapos nilang mag-book ng ticket para sa kanilang mga magulang. Pero sasabihin ko sa inyo, ang tunay na magic ay nagsisimula sa sandaling tumapak kayo sa airport. Napansin ba ninyo na gaano mang kadami ang tao sa airport, mayroong ilang nakatatanda na hindi kailangan pumila sa mahabang pila ng security check? Sila ay sinasamahan ng ground crew na nakauniforme, tinutulak ang wheelchair o may dalang walker at dumadaan sa green lane. Hindi na nga nila kailangan buhatin ng sarili nilang bagahe. Akala ninyo binayaran nila ang special service na yon? Mali kayo. Yan ang pinaka-core na special service demand unspoken rule sa sistema ng airline ngayong Mayo 2026. Sa back-end system ng mga airline, ang mga pasahero na edad 70 pataas ay hindi lang isang numero kundi isang high-risk tag. Ang pinakakinatatakutan ng mga airline ay hindi ang delay kundi ang anumang aksidente na mangyari sa mga nakatatanda sa loob ng airport. Tulad ng pagkapagod dahil sa sobrang paglalakad, pagkadulas sa escalator o pagtaas ng blood pressure. Dahil sa paghahanap ng boarding gate, dito kayo magkakaroon ng pagkakataon. Kapag kasama ninyo ang inyong mga magulang sa check-in counter, huwag lang kayong mag-abot ng passport. Dapat ay alam ninyong sabihin ang profesional na pahayag na ito. Magandang araw po, ground crew. Ang aking mga magulang po ay mahigit 70 taong gulang na
Bagamat nakakaya pa nilang lumakad, may panganib po sila ng pagkapagod sa mahabang paglalakad. Pakisuyong kumpirmahin kung nakarecord na sa aming booking ang special assistance at wheelchair service. Kapag nasabi ninyo ang pahayag na iyan, magbabago agad ang tingin ng ground crew. Sa sistema ito ay nagre-represent ng dalawang napakahalagang code. Ang isa ay full-time escort and assistance at ang isa naman ay wheelchair service. Dahil kapag binanggit ninyo ang risk at pagkapagod ng nakatatanda, ito ay nagiging safety responsibility issue sa ilalim ng service standards ng Mayo 2026. Kung humiling ang pasahero ng ganitong serbisyo at tumanggi ang ground crew at may nangyaring anumang sitwasyon sa nakatatanda sa holding area, ang team ng ground crew ay haharap sa matinding performance penalty. Kaya kahit na medyo malakas pa ang tuhod ng inyong mga magulang, basta mag-apply kayo sa ilalim ng preventive protection, kailangan agad ng ground crew na immobilize ang mga resources ng airport. Ibig sabihin, ang inyong mga magulang ay makakapunta sa exclusive check-in counter, iiwasan ang mga pila ng daan-daang tao sa economy class. Ibig sabihin, makakadaan sila sa exclusive security check lane, na sa karamihan ng mga international airport ay parang dumadaan sa fast lane. Hindi na kailangan makipagsiksikan. At mas maaga pa sila sa boarding, mas nauna pa sa mga business class passenger. At magkakaroon sila ng sapat na oras para mag-ayos ng bagahe sa tulong ng mga flight attendant. Ayon sa pinakabagong data ng International Air Transport Association, ngayong Mayo 2026, ang mga pangunahing airline sa mundo para mapataas ang kanilang social responsibility rating ay mayroong matitinding tagubilin para sa senior friendliness. Ang kasalukuyang intelligent scheduling system ay automatikong magsuscan ng mga pasaherong edad 70 pataas. Kung kusang loob kayong magsasabi, automatikong maglalabas ang sistema ng special code sa inyong boarding pass. Ito ay hindi pa nga abuso, ito ay pagtulong sa airline na maiwasan ang panganib. Mayroon akong isang kakilala noong isang taon na nagdala ng kanyang 75 taong gulang na ama sa Europe. Ang binili niya ay ordinary economy class ticket. Pero ginamit niya ang mga salitang ito sa counter. Agad na tumawag ang ground crew ng isang golf cart nang makita nila ang edad ng matanda at hindi lang sila dinala direkta sa boarding gate, kundi dahil sa pagbabago ng boarding gate ng araw na yun. Kusang loob pang nag-apply ang ground crew para sa libreng lounge access para sa kanila. Ang rason ay para masiguro na may sapat na pahinga ang matanda para sa mahabang flight. Sa airport, ang pinakamahusay na pass ay hindi ang gold card, kundi ang pag-alam ninyo kung paano i-trigger ang risk-free alert mechanism ng ground crew. Kung hindi pa kayo naka-follow sa akin ngayon, ang magandang pagkakataon, ang aking channel na Lipad Kasama Senior ay naghihimay ng mga underlying logic sa industriya na walang nagsasabi sa inyo. Pagkatapos ninyong mag-subscribe sa bawat biyahe ninyo sa hinaharap, ay makakatipid kayo ng malaking halaga. Ngayon na napag-usapan na natin ang ground privileges, susunod naman tayo sa pinakapangunahing bahagi kung paano makakuha ng libreng upgrade. Maraming nag-iisip na ang pag-upgrade mula economy class patungong business class ay pribilehiyo lang ng mga gold card holder o kailangan mong gumastos ng malaki. Pero sasabihin ko sa inyo sa logic ng aviation industry ngayong Mayo 2026, mayroong uri ng upgrade na tinatawag na involuntary upgrade. Ito ay hindi dahil sa pagiging mapagbigay ng airline, kundi isang masusing kalkulasyon ng risk and profit at ang mga pasaherong edad. 70 pataas ang pinakamainam na benepisyaryo ng kalkulasyon na ito. Lahat ng pangunahing airline ay gumagamit na ngayon ng Intelligent Revenue Management System. Para sa maximization ng profit, ang overbooking sa economy class ay normal. Kapag hindi nakasya ang mga tao sa economy class, kailangan ng sistema na pumili ng ilang maswerteng pasahero mula sa economy class at ilipat sila ng libre sa mas maluwag na premium economy class o maging sa business class. Sa oras na ito, iscan ng sistema ang passenger tags. Kung ikaw ay isang 20 anyos na binata, iisipin ng sistema na malakas ka at mataas ang iyong tolerance,
Kaya okay lang na sumiksik ka sa gitna. Ngunit kung ikaw ay isang pasaherong edad 70 pataas at nakarecord sa sistema na mayroon kang special service request, tataas agad ang weight ng iyong tag. Ang pinakakinatatakutan ng mga airline ay ang in-flight medical emergency. Kung ang isang mataas na edad na pasahero ay isiksik sa masikip na economy class sa likod at magdulot ito ng deep vein thrombosis o heart discomfort, maaaring kailanganin ng eroplano na mag-emergency landing. Ang gastos ng isang emergency landing ay nagsisimula sa $100,000 US. Para sa airline, ang pagbibigay sa inyo ng libreng upgrade sa isang maluwag na upuan ay sa esensya. Pagbili ng isang napakamura na emergency landing insurance. Para matrigger ang mekanismong ito, hindi kayo dapat maghintay hanggang sa boarding gate bago magsalita. Sa check-in pa lang dapat ay profesional na kayong magsasabi ng functional requirement sa ground crew. Tandaan ang mga salitang ito. Pasensya na po, puno na po ba ang economy class ngayon? Ang aking ama po ay malapit ng mag-80. Mayroon po siyang bahagyang problema sa sirkulasyon at kailangan niyang madalas na maglakad-lakad o mag-stretch ng binti. Kung sakaling may overbooking sa economy class at kailangan ng adjustment ng upuan, maaari po bang bigyan ninyo siya ng prioridad para sa isang upuan na may mas malaking espasyo? Hindi po kami tututol na sumunod sa adjustment ng cabin para sa kaligtasan. Mayroong 3 pangunahing punto sa pahayag na iyan. Una, ang problema sa sirkulasyon na nagpapahiwatig sa ground crew ng posibleng medical risk. Pangalawa, ang overbooking adjustment na nagsasabi sa ground crew na alam ko ang inyong operational procedures at handa akong makipagtulungan. Pangatlo, ang hindi tututol na sumunod sa adjustment ng cabin na nagbibigay sa ground crew ng isang lehitimong dahilan para isama kayo sa potential upgrade list. Sa mga bagong eroplano ngayong Mayo 2026, ang weight and balance ng eroplano ay napakasensitibo. Minsan kapag masyadong puno ang economy class at masyadong mabigat ang likurang bahagi, kailangan ng ground crew na ilipat ang ilang pasahero sa harap. Sa oras na ito, kapag pumipili ang ground crew sa back-end, mayroon silang invisible preference, ang pumili ng mga taong may mataas na stability. Ang mga pasahero ng business class ay karaniwang nagbayad ng malaking halaga. At ang ayaw na ayaw nila ay ingay at gulo. At ang mga pasaherong edad 70 pataas sa psychological profile ng airline ay ang pinakatahimik, pinakamagalang at pinakamakapagpapabuti ng cabin atmosphere. Ang bakanteng upuan sa business class sa halip na iwanan sa bidding system ay mas maganda kung ibibigay sa isang nakatatanda na makakapagpanatili ng tahimik at ligtas na buong flight kapag kailangan ng ground crew na maglipat ng tao. Ang pagpili ng nakatatanda ay ang pinakamahusay na pagpipilian na may zero complaint risk. Kung matuklasan ninyo na talagang puno ang flight ng araw na iyon at walang pagkakataon para sa upgrade sa oras na ito, gagamitin ninyo ang pangalawang trick, ang humiling ng unang hanay ng upuan sa likod ng partition. Ngayong Mayo 2026, ang mga upuan na ito ay karaniwang nakalak at inilalaan para sa mga magulang na may sanggol o partikular na grupo. Ngunit kung malinaw ninyong maipapaliwanag na ang nakatatanda ay hindi kayang baluktutin ang tuhod, sa mahabang panahon may autoridad ang ground crew na i-unlock ito ng mano-mano. Ang mas advanced na operasyon ay ang magtanong, mayroon po bang available na extra seat ngayon sa ilang high-end na airline? Para sa mga nakatatanda kung hindi puno ang economy class, mas gusto nilang iwanan ang upuan sa tabi ng nakatatanda na bakante para masiguro na makakapagpahinga ang nakatatanda ng pahalang sa flight. Ito ay tinatawag na Senior Comfort Assurance Protocol sa manual ng ground crew. Dito ko kailangang ipaalala sa inyo, kung sa tingin ninyo ay masyadong siksik ang impormasyon, siguraduhin i-share ito sa inyong pamilya lalo na sa mga nakatatanda na madalas na mag-isa sa eroplano.
Ang pag-aaral ng mga salitang ito ay makakatulong sa kanila na maiwasan ang maraming hirap. I-share ko ang isang totoong pangyayari. Isang tagapanood ang nagdala ng kanyang 78 taong gulang na lola sa isang long-haul flight. Bumili siya ng discounted economy class ticket. 48 oras bago ang flight, nag-record siya sa app ng senior assistance. Pagdating sa airport counter, magalang siyang nagtanong sa ground crew tungkol sa posibilidad ng upuan para sa deep vein thrombosis prevention. Sakto ng araw na iyon, may overbooking ng 3 tao sa economy class. Tiningnan ng ground crew ang edad ng lola sa back-end at tiningnan din ang kanilang voluntaryong idineklara na healthcare tag. Agad silang nagpalit ng 2 business class ticket sa boarding gate. Nagtapat ang ground crew na sa halip na random na pumili ng 2 hindi kilalang kabataan para i-upgrade, mas mabuting ibigay ito sa matanda. Dahil ang paggawa nito ay hindi lang nakaresolba sa overbooking problem, kundi naalis din ang posibleng health risks na maaaring lumitaw sa 12 oras na flight. Ito ang pinakaligtas na desisyon. Ayon sa Mayo 2026 Global Civil Aviation Service Quality Report, simula nang ipatupad ang intelligence system sa cabin allocation, ang success rate ng senior bargaining compensation ay tumaas ng mahigit 20%. Kumpara sa 2 taon na nakalipas. Napag-alaman ng mga airline ang brand loyalty na nakukuha sa pagbibigay ng surprise upgrade sa mga nakatatandang pasahero ay mas malaki ang halaga kaysa sa ilang libong pisong cabin fare difference. Pero tandaan, ang core ng logic na ito ay politeness and professionalism. Huwag na huwag magiging mayabang at huwag sisigaw ng matanda na ako. Bakit hindi ninyo ako pauupuin sa harap? Ito ay magti-trigger sa defensive mechanism ng ground crew at direktang magtatag sa inyo bilang harassing passenger. Palaging magsalita mula sa pananaw ng airline gamit ang mga salitang tulad ng safety risk, cooperating with adjustments at circulation needs. Ang paglalakbay ay hindi lang pagbili ng ticket, kundi paggamit ng information gap para maramdaman ng inyong mga magulang ang VIP treatment sa 30,000 feet sa ere. Ngayon na napag-usapan na natin ang upgrade, maaaring itanong ninyo, paano kung na-upgrade ang tatay ko? Paano naman kaming mga anak na kasama niya? Hahayaan ko ba siyang kumain ng steak habang ako'y kumakain ng noodles sa likod? Huwag kayong mag-alala. Sa operating procedures ng airline, mayroon pang isang nakatagong family bonding principle. Ngayon pag-uusapan natin kung paano gamitin ang legal shield ng custodial responsibility para ang inyong ticket bilang isang nakababatang miyembro ng pamilya ay makasama rin ang nakatatanda. Para matamasa ang pribilehiyo na makasama ang buong pamilya sa upgrade o makaupo ng magkakasama, kailangan ninyong gawin ang isang bagay. 24 oras bago ang flight ang i-link ang booking. Reference. Kahit na magkahiwalay ang inyong ticket at ng inyong mga magulang, kailangan ninyong tumawag sa customer service para i-request na i-link ang 2 booking. Sa sistema ngayong Mayo 2026 ito ay magti-trigger ng isang special remarks tag. May lilitaw na malinaw na abiso sa screen ng ground crew na nagsasaad na ang nakatatanda ay kompanyon ng pasahero sa isang partikular na upuan. Bakit ito mahalaga? Dahil kapag ang nakatatanda dahil sa medical pre-alert na binanggit natin kanina ay kailangang ilipat sa business class, mayroong hidden directive sa manual ng ground crew ang hanggat maaari huwag paghiwalayin ang nakatatanda na nangangailangan ng tulong at ang kanyang tagapag-alaga. Kung sakaling may 2 bakanteng upuan sa business class para sa convenience ng management, mas gusto ng ground crew na ilipat kayong 2 kaysa sa paulit-ulit na pagtakbo ng flight attendant pabalik sa economy class para hanapin kayo sa flight. Kung sasabihin sa inyo ng counter na kaya lang nilang i-upgrade ang nakatatanda, dapat ninyong sabihin ang pahayag na ito sa pinaka-profesional na tono. Magandang araw po, ground crew. Nauunawaan ko po ang limitasyon ng upuan, ngunit kailangan ko pong ipaalala na ang aking ama ay mayroong underlying metabolic problem. Kung sakaling may biglaang sitwasyon sa flight, mas magiging epektibo po kung may pamilyar na miyembro ng pamilya na nasa tabi niya para tumulong.
kaysa sa flight attendant na mag-isa ang haharapin. Para masiguro ang kaligtasan ng buong eroplano, pakisuyong muling kumpirmahin kung maaari ninyong ayusin ang aming mga upuan sa parehong lugar. Ang killer power ng pahayag na ito ay inyong binago ang inyong personal na hangarin tungo sa public safety. Hanggat nababawasan ang posibleng paghahanap sa tao sa flight o ang pag-uwit-balik ng miyembro ng pamilya sa iba't ibang cabin, may malaking autoridad ang ground crew na gumawa ng mano-manong adjustment. Kung hindi pa kayo nagla-like, paki-like po ang video na ito sa screen. Makakatulong ito para makita ng mas maraming nangangailangan ng video na ito. Kung sa huli ay mananatili kayong lahat sa economy class, maaari din ninyong gamitin ang Senior Comfort Assurance Policy na ipinatupad ngayong Mayo 2026 para sa mga nakatatanda. Maraming high-end na airline ang mayroon ng default na patakaran kung ang isang pasaherong edad 70 pataas ay nakaupo sa aisle seat ng 3 upuan. Ang upuan sa gitna ay susubukan ng sistema na iwanang bakante hanggang sa huling sandali. Maaari ninyong magalang na tanungin ang ground crew kung maaari nilang ilak ang bakanteng upuan sa tabi ng nakatatanda sa sistema o ilipat ako sa tabi niya sa isang preferred seat. Nais naming obserbahan ang kanyang kalagayan anumang oras sa buong flight. Ngayong Mayo 2026, basta hindi puno ang eroplano, karaniwang masisiyahan ng ground crew na i-unlock ng libre ang mga preferred seats na karaniwang may dagdag na bayad para lang sa kapayapaan ng isip na may miyembro ng pamilya na nag-aalaga sa nakatatanda. Huwag humingi ng pribileyo sa ground crew. Bigyan ninyo sila ng profesional na dahilan para tamasahin ninyo ang pribileyo. Bukod sa upuan, mayroon ding malaking nakatagong yaman sa loob ng ticket. Ang travel insurance market ngayong Mayo 2026 ay napakadetalyado na. Kung gumamit kayo ng partikular na credit card para bumili ng ticket para sa inyong mga magulang o sumali sa senior membership ng airline, sa sandaling may delay, ang compensation standard para sa mga nakatatanda ay karaniwang 1/5 beses ng ordinaryong pasahero. Dahil sa legal na pananaw, ang mga nakatatanda ay may mas mataas na karapatan sa pag-claim ng compensation para sa pinsalang pangkalusugan na dulot ng delay. Pinakakinatatakutan ng ground crew ang pagkabinbin ng mga nakatatanda sa airport. Kaya sa sandaling may delay ng higit sa 2 oras, kailangan ninyong kusang loob na magtanong sa counter para sa mga pasaherong edad 70 pataas. Mayroon po ba kayong exclusive na hotel accommodation o health subsidy? Ang halagang ito ay madalas na makakasakop sa malaking bahagi ng gastos ng inyong ticket. May isa pang napakahalagang punto iyon ay ang ultimate waiver para sa rebooking at cancellation. Ang mga pasaherong edad 70 pataas ay may soft clause sa Mayo 2026 Global Civil Aviation Treaty na nagpapahintulot sa pagbabago ng flight dahil sa health fluctuations. Kung ang inyong mga magulang ay hindi makalipad ng araw na iyon dahil sa mataas na blood pressure o bigla ang sipon, hindi ninyo kailangang bumili ng mamahaling full refund rebooking ticket. Hanggat mayroon kayong medical certificate kahit na ang binili ninyo ay non-refundable discounted ticket, gamit ang medical case code, maaari pa rin kayong humingi ng full refund o libreng rebooking. Ang definisyon ng force majeure para sa mga nakatatandang pasahero ay malaki nang pinaluwag ngayong Mayo 2026. Ang dami na nating napag-usapan na unspoken rules, codes at dialogues. Baka iniisip ninyo na masyadong calculating ito. Pero sa huli, gusto kong ibahagi sa inyo ang isang katotohanan. Marami na akong nakitang ganitong sitwasyon sa airport. Mga 70 pataas na nakatatanda na nakasuot ng pinakamaganda nilang damit na may pag-asa sa mundo habang naglalakbay sa ibang bansa, ngunit dahil sa hindi pamilyar, komplikadong patakaran ng modernong airport. Sila ay nagkakagulo sa security check, nag-aalala sa boarding gate, at dahil sa ayaw nilang magbigay ng abala sa kanilang mga anak, hindi sila humihingi ng tubig sa eroplano kahit nauuhaw sila. Ang lahat ng paraan na ating pinag-usapan ngayon ay sa esensya hindi para sa pang-aabuso, kundi para sa dignidad.
Ang mga airline ay nagdidisenyo ng mga special service codes, assistance services at hidden upgrade logic na ito. Ang orihinal na layunin ay para ang mga kaluluwa na may bumababang pisikal na kakayahan ngunit patuloy na nagmamahal sa mundo ay makapaglakbay ng may dignidad sa ulap. Ang kinatatakutan ng ground crew na magsalita kayo ay dahil kapag nagsalita kayo, kailangan nilang harapin ang buhay na ito sa pinakamataas na profesional na pamantayan. Ang paglalakbay ngayong Mayo 2026 ay hindi lang tungkol sa pera, kundi sa malalim ninyong pag-unawa sa mga patakaran. Kapag natutunan ninyo ang mga tricks na ito, hindi lang ang gastos sa tiket ang inyong matitipid para sa inyong mga magulang. Ang matitipid ninyo ay ang kanilang pagkapagod sa airport, ang kanilang pag-aalala sa security check, at ang kanilang pagtitiis sa masikip na upuan. Ipinaalam ninyo sa kanila na kahit sa edad 70, bukas pa rin ang mundo para sa kanila at may kasama pang paggalang at ginhawa. Ang pag-aaral ng mga patakaran ay para mabigyan ang inyong mga magulang ng dignidad sa 30,000 feet sa ere na kailanman ay hindi nila kayang bilhin para sa kanilang sarili. Kung sa tingin ninyo ay nakatulong ang aking pagbabahagi ngayong araw, siguraduhin i-share ito sa lahat ng kaibigan ninyo na nagdadala ng kanilang mga magulang sa ibang bansa. Sama-sama nating gawing sorpresa para sa ating mga magulang ang mga nakatagong serbisyo ng airline na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na Lipad Kasama Senior at i-click ang notification bell para hindi ninyo makaligtaan ang mga susunod na malalim na pagsusuri. Maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa susunod.